Maligayang pagbisita at pagbabalik po sa ating munting channel. Narito na po, ang karugtong ng ating istorya. Ika-318 na kabanata. Ang pagpunta sa palasyo ng Moon Girls. Nahihilo ako at walang lakas. Ano ang nangyari sa akin? Mahinang tanong ni Debbie. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagkaganoon. Nang tumingin siya kung gaano kahina at katamlay ito, kumirat ang puso ni Alex. Magiging maayos ka. Umupo si Alex sa tabi ng kama, at hinawakan ang kamay nito. Nagpasya siyang hindi sabihin ang katotohanan, tungkol sa lason. Gusto niyang panatilihin ang lakas nito, hanggat kaya niya. Sinabi ng doktor na mayroon kang masamang infection. Kailangan mong manatili sa ospital ng ilang araw. Pero hindi magtatagal ay magiging maginhawa ang iyong pakiramdam. Okay, mabuti. Si Debbie ay ngumiti ng bahagya at sinabi. Siguro si Melissa ay magdadala sa akin ng soup mamaya-maya. Sigurado ako na tutulungan niya ako makabawi ng aking lakas para makarecover. Nang marinig niya na itinuturing pa rin ni Debbie na kaibigan si Melissa, si Alex ay nanlumo. Pero hindi niya pwedeng sabihin ang totoo, habang siya ay may sakit at nahihirapan. Ang apat naman girls ay sobrang nagagalit din. Pero sila ay nasa ilalim ng mga bili ni Alex. At walang sasabihin na makakapagpasama ng loob ni Debbie. Pagod ako, at kailangan kong matulog muna, wika nito, at natangay na ng antok. Mr. Alex, sa palagay namin si Melissa ang naglason kay Debbie, wika ni Calisto kay Alex. Tama, ang ibinigay na soup ni Melissa kung bakit nagkaganyan si Debbie. At kahapon si Melissa ay nawala na. Ang Moon Girls ay sinabi ang paghihinala nila kay Melissa. Alam ko, tumango si Alex. Kung ganoon kaming apat ay aalis na, at papatayin siya ngayon, upang maipaghiganti si Debbie, wika ni Celeste. Ang tatlo pang maiden, ay sumang-ayon. Siya ay nakatakas na at nagtatago na ngayon. Ang Baltimore ay malaki. Paano ko siya matatagpuan, wika ni Alex na walang pag-asa. Nagpatuloy ito, ang una kong prioridad ay tulungan makarecover si Debbie. Ang kanyang katawan ay puno ng matinding lason. Gusto kong humanap ng pinakamagaling na doktor sa mundo, upang gamutin siya. Si Alex ay may kislap pa rin ng pag-asa sa kanyang puso. Bagaman sinabi ni Jessup na walang gamot sa black poison water. Hindi siya naniniwala. Kahit na 1% lang ang pag-asa, susubukan niya ito. Mr. Alex, bakit hindi natin dalhin si Debbie sa Moon Palace? Sa palagay ko ay may espesyal na bulaklak ng orchid na tumutubo malapit sa palasyo, na pwedeng makatulong sa kanya. Suggest ni Celeste. Habang wala si Alex ay pinag-usapan ito ng apat na Moon Maiden, at sumang-ayon ang lahat na baka gumana ito. Ang orchid, sa palagay ninyo, magiging mabisa ito. Si Alex ay medyo nabuhayan ng tumingin kay Celeste. Sinabi sa amin ni Jasper na ang orchid ay lumalaban sa infection sa katawan. Siya ay na-injured sa isang laban, at gumamit ng orchid upang lunasan ang kanyang infection, nang sinabi ng doktor na wala silang magagawa dito. At sinabi niya na ang ganitong orchid ay ilang libo ang taon. At kaya nitong bumuhay ng patay, at magkakaroon ng panibagong buhay. Sigurado ako na magagamot natin si Debbie, kapag nahanap natin, ang espesyal na orchid na ilang libong taon ang tanda. Isang orchid na ilang libong taon, ulit ni Alex. Tumingin siya kay Debbie na natutulog sa kama. Siya ay sobrang nanghihina upang tanungin kung ano ang kanyang pasya. Kaya nagdesisyon si Alex, at sinabi sa apat na maiden. Sige, pupunta tayo sa Moon Palace. Bibili tayo ng tiket sa eroplano ngayon, wika ni Celeste at inilabas ang kanyang cellphone, at naghanap sa online ng tiket para sa eroplano. Bumili siya ng 6 na tiket na aalis bukas ng alas 9 ng umaga. Si Alex ay bumili ng ilang gamot, upang mapigilan ang pagkalat ng lason sa katawan ni Debbie. Ang Clifton family ay pasekretong nagbigay ng pera sa kanila. Tumawag siya kay Jessup upang ipaalam na si Debbie ay dadalhin niya sa Moon Palace. Alam ni Jessup na walang gamot ang doktor sa black poison water. Dahil sinabi ni Alex ang tungkol sa ilang libong taon na orchid, ay pwedeng mailigtas ang buhay ni Debbie, pumayag ito, at dapat nilang subukan. Bagaman hindi siya involved sa buhay ni Debbie, hanggang sa mga kasalukuyang pamilya nito. Mahal niya ito, at ang isip na mawawala ito, nadudurog ang puso niya. Kinaumagahan.
Sila Alex ay dumating sa Baltimore Airport. Gusto nilang itago kay Debbie ang malubha nitong kalagayan. Marahan na sinabi ni Alex dito. Debbie, sinabi ng doktor na medyo bumuti na ang iyong kondisyon. Sinabi niya na makakabuti sa iyo ang pumunta sa bundok upang makalanghap ng sariwang hangin. Si Debbie ay sumandal sa kanyang balikat pero ang kanyang isipan ay nalilito. At hindi niya masyado naiintindihan ang sinasabi ni Alex. Mabuti. Matagal na akong hindi nakakapaglakad sa bundok. Gusto kong pumunta, nakangiting wika ni Debbie. Si Debbie ay sobrang nanghihina, at ang apat na maiden ay nag-aalala na baka hindi ito makasurvive sa biyahe sa eroplano. Nang makarating sila sa airport, hindi nagtagal na announce na ang kanilang flight. Umalis na tayo, wika ni Alex, na tinulungan si Debbie na makapasok sa eroplano, at ang apat na Moon Girls ay nasa likod. Nang lumipad na ang eroplano, isang lalaki ang lumabas sa likod ng poste, ng departure lang ng airport. Siya ay binayaran ni Chris, upang bantayan si Alex. Tumawag ito sa kanyang boss. Chris, umalis na sila. Ang babae ay terrible. Sa palagay ko, hindi magtatagal mamamatay na ito. Ano ang ginagawa ni Alex? Tanong ni Chris. Kahit na mamamatay na ang babae, hindi pa rin siya natutuwa. Maraming beses ko siyang nakikitang umiiyak kapag naiisip niya na walang nakakakita sa kanya. Kahapon pumunta siya sa mansion ng Clifton. Pero hindi ko alam ang napag-usapan nila. Maayos ang nagawa mo, sagot ni Chris, at tinapos na ang tawag. Siya ay nasa Hilton Hotel kung saan nagpareserba ng kwarto upang pagtaguan ni Melissa. Ito ay nakaupo sa tabi niya, at narinig ang mga pinag-usapan. Chris, di ba tama ako? Kapag namatay ang kanyang girlfriend, si Alex ay hindi na makaka-recover. Sigurado ako na magpapakamatay siya, dahil sa pag-ibig niya dito. Dahil hindi niya kayang mabuhay nang wala ang kanyang kasintahan, may paghiling na wika ni Melissa. Hindi pa tayo sigurado dyan. Paano kung hindi siya mamatay, para sa pag-ibig? Ang buong pangyayari ay masyadong maaga pa, walang pasensya na wika ni Chris. Si Melissa ay nainis. Tinulungan niya si Chris sa plano nito, kaya sa isip niya ay dapat maalalahanin ito sa kanya. At hindi tinatanong ang pagiging tapat niya. Biglang may naisip si Chris at tinanong. Sandali. Sinabi mo na ang pangalan ng kasintahan ni Alex ay Debbie. Hindi ba ang anak ng Clifton ay may anak na nagngangalang Debbie? Nagtataka siya kung ito ay nagkataon. Chris, iniisip mo ba na si Debbie ay mula sa Clifton family? Imposible. Alam ko ang lahat tungkol sa kanya. Siya ay mula sa isang mahirap na pamilya. Siya ay nakapasok lamang sa paaralan dahil sa tulong ng universidad. Mabilis na wika ni Melissa. Wala pa siyang alam tungkol sa nakaraan ni Debbie, bago siya dumating sa Baltimore. Sigurado ka ba, si Chris ay may pag-aalinlangan? Chris, hindi muna dapat pa itong alalahanin. Planuhin na natin ang ating kasal. Kailan mo ako isasama, upang makilala ang iyong papa? Tanong niya na umaasa. Bakit ka nagmamadali? Maghintay tayo, hanggang makasiguro na patay na si Alex, sagot nito. Kung wala si Debbie, siya ay mamamatay sa kalungkutan. Kahit hindi siya mamatay, siya ay magmumukhang kaawa-awa, at para na rin siyang patay. Pagkatapos ay mas madali na lang siyang iligpit, wika ni Melissa. Pagkatapos ay tumingin siya kay Chris nang nagsusumamo. Chris, hindi ka na natili sa akin ng 2 araw. Kailangan kita, please manatili ka ngayong gabi, kasama ko. Wala akong oras ngayon. Marami akong trabaho na gagawin. Kailangan kong pumunta sa opisina. Pero pupunta ako bukas upang makita ka. Inalis ni Chris ang kamay nito, at tumayo. Lumabas ng kwarto na hindi lumingon. Si Melissa ay tinawag ito. Chris, habang pinapanood niya ito umalis sa kwarto. Itiniklop niya ang kanyang kamao sa kama. Sinubukan libangin ang kanyang sarili. Siya ay busy. Sa susunod, mananatili siyang kasama ko, at hindi magtatagal, magpapakasal kami. Hanggang dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pakikinig. Pwede po bang humingi ng subscribe? Bilang pagsuporta sa ating munting channel. Hanggang sa susunod po muli. Stay safe and God bless.